Do you really have to leave? Paano kung sabihin kong gusto rin kita? Would that make you stay? Dear Amihan Stories present The Billionaire and the Street Girl. Written by Clover Daffodil. Gutom na ako. Usal ni Yuri habang hinihimas ang tiyan niya. Kanina pa niyang pinapanood ang isang stall ng street food. Maraming kumakain doon at kitang-kita niya kung paano nasasarapan ng mga customers sa bawat nguya ng mga ito. Nakaupo siya sa gilid ng kalye, sa ilalim ng akasya, doon sa Aurora Province. Kakain mo lang kanina ate, gutom ka na naman. Tanong ng batang katabi niya, si Rico. Isang batang paslit na katulad niya ay pulubi na rin. Ano ba sinasabi mo? Tinapay lang naman ang kinain natin kanina, panis pa, at isang piraso lang. Para sa akin, malaki na yun. Minsan nga hindi na ako kumakain sa isang araw eh. Ikaw yun, magkaiba tayo. Mas malaking stomach ko kaysa sayo. Bakit hindi ka nalang gumaya sa akin? Kumanta ka habang nalilimos. Anito na para bang ganun lang kadali yun. Maganda kasi ang boses nito at magaling kumanta. Nagagamit ito ang talento para kumita ng pera. Mukha bang kaya kong kumanta? Kapag kumanta ako, baka imbes na matuwa mga tao, mainis pa sila sa akin. Bumaba ang tingin niya sa lata kung saan nakalagay ang mga nalimos niya. 2 piso lang. Ang kukuripot naman kasi ng mga tao. Bakit piso lang? Kung bawat isa magbibigay ng 10, edi sana nakaipon ako ng 20 pesos. Ganun talagang buhay ate. Naghihirap din sila sa pera. Bawat piso, mahalaga. Alam mo, ikaw masyado kang maunawain sa lahat ng bagay, no? Bago kasi ako naging pulubi, galing ako sa orphanage. Doon tinuturuan kaming mga grateful at mas maunawain. Ikaw ate Jury, di ba may bahay ka dito? Hindi talaga kita maintindihan kung bakit pinili mong matulog na lang sa kalye kaysa umuwi sa inyo. Pagkat siyang natawa sa sinabi nito. Isang maliit na kubo lang naman yun tapos ilang piraso lang mga damit. Kahit na, mas okay yun kaysa wala kang matulugan. Wala na yun, nasira yung nagdaang bagyo. Inagos na rin yung mga gamit ko, kaya wala na talaga. Wala ka na bang kamag-anak ate? Wala ka bang pwedeng mahingian ng tulong? Napanguso siya. Inalala niya mga pinagdaanan niya bago siya napunta sa sitwasyon niya ngayon. Alam mo ba, isang malaking pamilya kami. 6 ang kapatid ko. Pagkukwento niya, umawang ang bibig ng bata. Ibig sabihin, 7 kayong lahat? Ang dami nun. May mga kapatid ka naman pala. Bakit hindi mo sila hingan ng tulong? Mahirap lang kami. Tapos yung mga magulang ko, anak pa ng anak. Yung papa ko, lagi nasa inuman at umuuwing lasing. Si mama naman, mahilig magsugal. Tapos mga tamad pa magtrabaho. Dahil marami kami, hindi na kami kayang buhayin lahat. Paisa-isa, pinampun kami sa iba't ibang pamilya. Ang swerte nga ng bunso kasi napunta siya sa mayaman at mapagmahal na pamilya. Ikaw ate, may umampun ba sa'yo? Meron, pero yung umampun sa akin, hindi naman ako tinuring na anak. Inampun lang daw ako kasi nagmakaawa yung mama ko, kaya yun, mas masahol pa sa asong pagtrato sa akin. Hindi ko kaya magtiis sa ganung buhay kaya lumayas ako. Sinubukan kong humingi ng tulong sa mga kamag-anak ko pero wala Ni isa walang tumulong. Pagkat siyang natawa habang nagkukwento. Palaboy-laboy ako noon, tapos may matandang kumupkup sa akin, si Tatay Robert. Nag-isa na lang siya sa buhay kaya nung namatay siya, mag-isa na rin ako simula noon. Dagdag niya, hindi nakaimik ang bata. Para bang palihim itong nasasaktan para sa kanya. Ano ka ba? Ayos lang naman ako. Humarap si Rico sa kanya at bigla siya niyakap. Halos magkapareho lang pala tayo ng sitwasyon natin. Yung umampun sa akin, palagi nila ako sinasaktan kaya naiintindihan kita. Hayaan mo ate, kapag yumaman ako, aalagaan kita. Aba, ikaw pa talaga mag-aalaga sa akin ha? Aba, syempre, may talento ko sa pagkanta. Sabi ni Sister Rayan, nung nasa orphanage pa ako, maraming yumayaman sa pagkanta. Okay, sige, aasahan ko yan ha. Opo ate. Anito, bago siya binitiwan. Hoy, Jury! Biglang dumating si Raul kasama si Joel, mga pulubi at kasapi ng isang sikat na gang sa lugar nila. May sugat ang mga ito sa mukha kaya halatang napaaway na naman. Bakit? Ano yun? Gusto mo ng pera, di ba? Kumunot ang kanya noo. Sino bang ayaw ng pera? May plano kaming pagnakawan. Isang negosyanteng lalaki.
Kailangan namin ng babaeng mandidistract sa kanya. Ha? Bakit kailangan ako? Eh babae nga, di ba? Alam naman ako, di ba? Umirap siya. Isasama niyo na naman ako sa kalokohan niyo. Nung huli tayo may ninakawan, muntik na tayo mahuli ng pulis, di ba? Ano ka ba? Sigurado ngayon hindi na tayo papalpak. At saka yung negosyanteng sinasabi ko, nasa plaza siya ngayon. Mag-isa lang. Kayang-kaya natin yun. Natigilan siya at hindi agad nakasagot. Nahihirapan siya magdesisyon. Wala naman siyang ibang paraan para makasurvive kundi ang manlimos at magnakaw. At isa pa, gutom na talaga siya. Ano bang gagawin ko? Magaling ka mag-pickpocket. Forte mo yun, di ba? Ang gagawin mo lang, lalapitan mo siya, tapos pasimple mong kukunin ng pitaka. Pagkatapos tumakbo ka, syempre hahabulin ka. Ang gagawin mo, ibabato mo, ipapasa mo sa akin yung wallet. Tapos bahala na kung ano kasunod nun. Basta ganun lang, huwag ka lang papahuli. Yung hatian natin ng pera. Baka mamaya lugi ako doon Aba, syempre naman 50-50 tayo, walang lugi. Ano, papayag ka ba? Naramdaman niya ang paghila ni Rico sa damit niya para makuhang atensyon niya. Ate, sasama ka talaga sa kanila. Baka mapahama ka lang. Hindi yan. Pag nagtagumpay kami, ibibili kita ng chicken. Pero ate, masama yun. Ano ka ba? Kapag namatay tayo sa gutom, maiisip pa ba natin na masama yun? Pero ate, hoy Totoy! Biglang singit ni Raul sa galit na boses. Ikaw masyado kang epal eh. Akala mo ba ulo ng pera kapag naging mabait ka? Masama nga kasi yun. Aba, lumalaban ka na ngayon ha? Agad siyang pumagitna para awatin ang dalawa. Oh, tama na. Sasama na ako. Rico, babalik ako agad Sabi niya bago niya hinila si Raul palayo. Malapit lang ang plaza, isang kanto lang. Pagdating doon, napansin niya na may ilang construction workers na naroon. Mukhang may bagong itatayong gusali. Ayun, nakita mo yung lalaking yun? Tinuro ni Raul ang lalaki naka-formal suit sa tabi ng isang magarang kotse. May kausap sa cellphone. Bukod doon, hindi niya maiwasang humanga. Guwapo ito, matangkad, singkit ang mga mata, parang Chinese. Yung pitaka niya nasa likod ng pants niya. Gusto ko na sanang dakmain kanina kaso bigla kaming nag-eye to eye. Nararamdaman niya yata na may binabalak akong masama. Ganon? Paano naman ako? Baka palapit pa lang ako, naghihinala na siya. Hindi yan. Kahit papaano naman malinis kang tignan. At isa pa, babae ka. Magkunwari ka lang na fan na magpapapicture sa kanya. Feeling ko, celebrity siya eh. Ay, sige. Ako nang bahala. Inayos niya ng bahagya ang buhok at nagsimulan lumakad palapit sa lalaki. Busy ito sa kausap sa cellphone kaya hindi siya ginapansin. Tumikim siya para agawin ang atensyon nito. Nang lumingon ito ay tumodong ngiti siya. Hi, Pogi! Pagpapapansin niya, kumurap-kurap pa siya na para bang mas gaganda siya habang ginagawa yon. Ngumiwi ito at umaktong aalis. Agad niya itong hinawakan sa braso para pigilan. Teka lang, huwag ka munang umalis. Excuse me? Parang familiar ka kasi. Artista ka ba? Modelo? Dancer? O singer? Influencer? O kahit ano doon? What? I'm your fan. Pahingi naman ng autograph tsaka pa-picture na rin. What? Wala ako sa lahat ng yon at hindi ako sikat. Get the hell away from me. Inis itong binawi ang braso nito na hawak niya, saka pinagpaga ng parteng na hawakan niya. Ay, hindi ka sikat? Obviously, you were just trying to make an excuse just to get close to me. Weirdo. Umakto itong muling aalis kaya agad siyang humarang sa daraanan nito. Alam mo, ngayon lang kita nakita dito eh. Ngayon lang din ako nakakita ng gwapo sa tanang buhay ko. Gusto ko lang sabihin na sobra mo nabihag ang puso ko. I'm used to hearing that. Thank you for liking me, pero pasensya na, miss. Busy akong tao kaya wala akong panong makipag-usap sa'yo. Hindi ako busy. At marami akong time para makipag-usap sa'yo. Umalis ka nga sa harap ko. Utos nito, nakataas ang dalawang kilay. Gusto mo bang itour kita dito? Taga dito ako, kaya alam kong pasikot-sikot. Marami ko alam na magagandang spot. I'm not here for a vacation. Nandito ako because I have business. Business? Anong klaseng business? Plano mo bang magtayo ng sari-sari store? Alam mo sir, maliit lang ang lugar na to at mahihirap lang ang mga tao. Payo ko lang bilang mamamayan.
Pakibabaan yung presyo at tingin ko mas malaki ang kikitain nyo kung may free taste. I don't need your opinion. Masungit na tugon nito saka muling umaktong aalis. Pero muli niya itong hinarangan. Palipat-lipat ito ng direksyon pero paulit-ulit niya lang ding hinaharangan. Ay, nakakairita na tong babae na to ah. Hoy! Bigla siya nitong dinuro. Pumeke siya ng tawa. Ngayon lang kasi ako nakakita ng magandang lalaki. Huwag ka munang umalis. Gusto pa kitang titigan. Kilala mo ba ako? Gusto mo bang ipahuli kita sa pulis? Napakurap siya, agad kinabahan. Wag naman. Tinatakot mo lang yata ako eh. Alam kong hindi mo gagawin yun. Magaling ako mag-judge ng tao base sa ayos at paraan ng titig mo. Alam ko mabait ka. Muli itong napabuntong hininga sa inis. My time is gold at hindi yun para sayangan ko sa'yo. Now, get out of my sight, will you? Mahina pero mainit sa tono nitong sabi. Pero dahil makulit siya, hindi siya nagpatinag. Ayaw mo ba talaga makilala ko ng husto? Alam mo kasi sa oras na makilala mo at maintindihan ang sitwasyon ng isang tao, unti-unti nagkakaroon siya ng puwang sa puso mo. Hindi mo namamalayan, nagkakaroon ka na ng paki at pagpapahalaga sa kanya. Kaya magpapakilala ako. I'm Jury Molina. Mahaba niyang turan bago nilahad ang kamay. Tumagal ang tingin nito sa kamay niya pero hindi rin tinanggap. Ang kulit mo no. What do you like about me? My looks? Dahil mayaman ako? How much do you want? Just name it. Bibigyan kita kahit magkano. Basta tantanan mo ko, okay? Napakurap siya. Kahit magkano? 1,000,000? Natigilan na lalaki. Maya-maya ay natawa ito. Sabi ko na nga ba eh. You were just after my money. Ganyan kayo mga babae. May halaga lang kami kapag mapera. Without it, we are nothing. May bigat sa tono nito, parang may hinanakit. Napabusangot siya. Ano ba sinasabi mo? Isa lang naman akong pulubi. Sino bang tatanggi kung alokin mo ako ng pera, di ba? Hindi mo maintindihan yun kasi mayaman ka. At isa pa, sino bang nanakit sa'yo? Niloko ka ba ng girlfriend mo? Pinagpalit ka ba sa mas maraming pera? Kasi kung makababae ka naman, parang lahat ng babae, sinaktan ka. Humakbang siya palapit sa lalaki habang may nakakalokong ngiti. Saka hinawakan ng necktie nito at hinila pa palapit. Try mo sa akin, hindi kita lolokohin. Basta ba, makakakain ako ng 3 beses sa isang araw. Halos mag-isang linya ang kilay nito ng binawi ang necktie at agad dumistansya. What the? Hoy babae, nagpapatingin ka ba sa psychiatrist? Alam mo, mahirap gamutin ng ganyan sakit. Dapat dili ka nagpapacheck up. Hindi mo dapat binabaliwala yan. Ay, ganito na lang. Tutulungan kitang magpatingin sa psychiatrist. Okay ba yun sa'yo? Mas lalo siya nainis. Iniisip pa ba na baliw ako? Well, sa bagay. Nakakabaliw nga naman kung palagi ka nalilipasan ng gutom. Ganito na lang. Bigyan mo na lang ako ng 1,000,000. O kahit magkano na lang para makakain na ako. Inilahad niya ang kamay niya. Mas okay pa yun kaysa magnakaw. Napabuntong hininga ito bago kinuhang pitaka sa bulsa ng pants. Bubuksan na sana nito ang pitaka nang biglang may dumakma niyon. Si Raul. What the? Hey, give it back! Susundan sana ng lalaki sa Raul pero napahinto ito. Bumaling ang tingin nito sa kanya at bigla siyang hinawakan sa kamay na mahigpit na para bang siyang may kasalanan. Kasabot mo yung lalaking yun oh! You thief! Hoy, hindi ako magnanakaw ah! Nakita mo naman di ba yung lalaking yun ang kumuha ng wallet mo? Depensa niya habang pilit binabawi ang kamay. Mas sumigpit ang hawak nito. Really? I bet you two planned it. Ganyan na palang modus ngayon. Halika, sumama ka sa akin. I will bring you to the police. Hindi, ayoko! Bitawan mo ako! Dahil sa takot ay kinagat niya ang kamay nito. Ah! God! Agad itong nabitiwan ng kamay niya. Mabilis siyang tumakbo papunta sa direksyong nilikuan ni Raul. Pagdating niya doon ay nakita niya agad si Raul at ang isa pang kasamahan nito na binubuksan ng pitaka. Agad siyang sumugot at hinaplot ang pitaka. Buisit ka! Alam mo bang may plano na siyang bigyan ako ng pera? Bakit mo biglang dinukot ang pitaka? Muntik na niya ako ipakulong! Galit niyang bulyaw. Agad siyang pinaikutan ng dalawa, habang si Raul ay may hawak na mini knife at pinapaikot-ikot yun sa kamay. Anong pinaplano niyo? Kinakabahan niyang tanong. Hindi ka nag-stick sa plano. Kung bibigyan ka man niya ng pera, magkano lang yun? Hindi sapat para sa ating tatlo.
At dahil ako nang kumuha ng wallet, ibig sabihin wala ka ng parte sa hatian. Kaya kung ayaw mo masaktan, ibalik mong pitaka. Nagbabantang sambit ni Raul. Umiling siya. Hindi. Hindi ko to ibabalik sa inyo. Isasauli ko to sa may-ari at bibigyan niya ako ng reward. Ganun. Tignan lang natin kung makaalis ka dito ng buhay. Umatake ito at sinubukang isaksak ang kutsilyo. Pero nasipa niya ito sa tiyan at tatakbo na sana. Pero pagtalikod niya ay nasa harap na niya agad ang isa pang lalaki. Mas malaki, mas nakakatakot. Malakas siyang sinuntok nito sa sikmura. Napaluhod siya at nabitawan ng pitaka. Nasundan pa yun na magkakasunod na suntok sa mukha hanggang sa napahiga na lang siya. Sinubukan niyang abutin ng pitaka pero biglang inapakan ni Raul ang kanyang kamay. Napasigaw siya sa sakit habang pinapanood niya itong pulutin ng pitaka at kunin ang lahat ng laman yon. Ibalik mo yan! Tumahimik ka. Napadura siya ng dugo nang bigla siyang sipain ni Raul sa mukha. Hoy babae, alam mo naman siguro kung anong ginagawa namin sa mga nagsusumbong. Kilala mo si Jamie? Yung matandang lalaki nagbebenta ng fishball sa plaza? Jamie? Umawang ang bibig niya sa gulat, kaya pala hindi niya ito nakikita. Tamang iniisip mo. Wala na siya. Nahuli niya kami na may ginagawang iligal at sinubukan pa magsumbong sa barangay. Kaya tignan mo kung nasa na siya ngayon. Nasa ilalim ng lupa at inuuod ng katawan. Wala siyang masabi. Tinitigan lang niya na masama ang lalaki. Matagal na niyang kilala ang grupo ni Raul pero hindi niya inakala na kaya nitong pumatay ng tao. Kaya ikaw, subukan mo lang magsumbong at hindi lang niya nangaabutin mo. Banta nito, saka hinagi sa kanya ang pitakang wala ng laman na pera bago umalis. Ilang minuto siya nakahiga sa lupa bago nagkaroon ng lakas para bumangon. Hirap na hirap siyang lumakad at kahit hilo ay pinilit niyang tumayo at dinampot ang pitaka. Chinek niya ang loob, may 3 card at isang picture ng babae. Siguro iyon ang girlfriend na lalaki. Naisip niyang ibalik pa rin ang pitaka. May value pa rin naman yon kahit na wala ng pera. Paika-ika siya naglakad pabalik sa plaza. Patawid pa lang siya ng kalsada nang biglang umikot ang paningin niya. Napansin niyang paparating na sasakyan pero hindi niya magawang gumalaw. Tuluyan na siya natumba sa gitna ng kalsada. Akala niya ay masasagasaan na siya pero huminto ang kotse. Bumaba ang driver at lumapit sa kanya. Hoy! Ano naman bang pinaplano mo? Panibagong modus mo na naman ba to? Magpapanggap ka na sa gasaan para bigyan kita ng pera? Ang boses na yon ay pamilyar. Miss! Wait, bakit ang dami mong pasa? Ikaw si Kuyang Pogi. Yung pitaka mo. Kinuha ko para sa'yo. Pero yung pera, ninakaw nila. Pasensya na. Anya habang nanginginig ang kamay na inabot ang pitaka sa lalaki. Kasabay niyon ay tuluyan ng nanlabo ang paningin niya. Hoy, gumising ka! Iyon ang huli niyang narinig bago tuluyang nawala ng malay. Nang magising siya ay puro puti na nakita niya. May kung anong nakakabit sa katawan niya. Eka, nasan ako? Ospital ba to? Biglang bumukas ng pinto at iniluwan niyon ang guwapong lalaki. Gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Ikaw si Kuyang Pogi. Stop calling me that. I have a name. Kung ganon, anong pangalan mo? May inilagay ito sa table na nasa tabi ng kama niya bago ito humarap sa kanya. I'm Jack Monterde. Just call me Jack. Sige, Jack. Nasaan ako? Anong klaseng lugar to? Obviously, we're in a hospital. Nawalan ka ng malay habang tumatawid ka sa kalsada. Maswerte ka dahil ako nakakita sa'yo. Ganon? Salamat, mabait ka pala. Sabi ng doktor, you have multiple contusions and abrasions. Ibig sabihin, bugbog at may mga sugat sa katawan na consistent sa physical assault. You're also malnourished. Mababa ang timbang at kitang-kita sa muscle wasting na matagal ka nang hindi nakakakain na maayos. Paliwanag dito. Ganon? Kita naman, isa lang akong pulube. Natural na sa akin ang hindi makakain na maayos. Nagdala ako ng food. Tumingin siya sa plastic na inilagay nito sa mesa. Para sa'yo yan, kumain ka. Sa malapit na ospital sana kita dadalhin, pero walang available na nurse at doktor. Ang dami rin kulang sa medical equipment.
I had no choice but to bring you here in Manila. Napakurap siya. Manila? Di ba malayo yun sa Aurora? It's only a 4-hour drive. Malapit lang para sa'yo dahil may kotse ka. Bakit? Lalakarin mo ba yung sakali? Natawa siya. Pero agad ding tumigil dahil biglang sumakit ang sugat niya sa pisngi. Well, anyway, you're on your own now. Salamat dahil ibinalik mong wallet ko. Here. Humugot ito ng ilang libo sa pitaka at nilapag ang pera sa tabi ng kama. Don't worry about the bill. I'll pay for it. Gamitin mo ang pera para makabalik ka sa lugar nyo. That's enough to sustain your needs for a year. Ikaw nang bahala kung paano mo yan palalaguin. I'll suggest you get into business para naman makalis ka na sa pagiging pulubi. Gusto niya sanang kunin ang pera pero may iba siyang gusto bukod doon. Sa tingin mo ba, makakakilos ako sa ganitong kalagayan ko? Sa tingin mo ba may sapat akong kakayahan at kaalaman para magbukas ang business? Sa tingin mo ba abutin ng 1 taon ng perang yan? Maaway na kong tao. Baka pagbalik ko sa Aurora, ilibre ko lahat ng pulubi na makikita ko. Then, get a job. Siguro naman may mga available na trabaho doon na tatanggap sa'yo. Dati akong tagabukas ng pinto sa isang store, tagahugas ng plato sa isang restaurant at tagabantay ng tindahan. Ang kaso, madalas ako mapaaway sa mga bastos na customer at boss. Kaya yun, kahit saan ako mag-apply, walang tumatanggap sa akin. Ay, such a troublemaker. Bigyan mo na lang ako ng trabaho. Kahit ano gagawin ko. Sige na, please. Pinagdikit niya ang 2 palad at nagpapi-eyes. Iritado itong umiwas ng tingin kasabay ng buntong hininga. Ay, hindi ka ba naawa sa akin? Wala akong mga magulang, taga-kalye lang ako. At hindi makakain 3 beses sa isang araw. May tinuturing akong kapatid. Payat siya at masyadong bata para maranasan ang lupit ng mundo. Gusto ko magkaroon ng stable na trabaho para makaahon sa kahirapan at matulungan din siya na makaalis sa ganung pamumuhay. Makaawa niya. Tumagal ang titig nito sa kanya bago nagsalita. Bakit wala kang mga magulang? Napayuko siya at hindi agad nakasagot. Hindi ko na alam kung nasan na sila eh. Wala na akong balita sa kanila simula nung ipampo nila ako. Yung umampun sa'yo, nasan sila? Alam ba nila na palaboy-laboy ka lang sa lansangan? Lumayas ako sa bahay kasi palagi nila akong sinasaktan. May umampun sa akin si Tatay Roberto. Pero namatay siya 3 years ago na. Sinusubukan ko namang mamuhay ng normal na hindi kailang malimos para mabuhay pero hindi naman ako nakapag-aral. Kaya yun, hanggang sa huli, sa lansangan pa rin ang bagsak ko. Mahaba niyang sagot. Ilang taon ka na? Ilang taon? Ilan na nga ba? Hindi ko na alam eh. Hindi ko naman kasi sinaselebrate yun. Pero August 13, 2000 ang birthday ko. Kung 2000 ka pinanganak, ibig sabihin, 25 years old ka na ngayon. 25 years old na ako? Wow, ang tanda ko na pala. Bigla ito napakamot sa ulo. Ay, naku naman. Nagkaroon pa ako ng responsibilidad sa'yo. Baka gawa-gawa lang yung kwento mo ah. Bakit naman ako gagawa ng kwento? Dinala mo ako sa ospital at gusto mo pa akong bigyan ng pera. At isa pa, yung tungkol sa wallet mo. Plano ko talaga nakawin yun. Pero naunahan lang ako ng moko na dumekwat ng wallet mo. Ipapahuli mo pa dapat ako sa pulis pero hindi mo ginawa, di ba? Kasi mabait ka. Sobrang bait mo kaya, maniwala ka sa akin. Totoo mang sinabi ko. Ikaw, sinasabi ko na nga ba, magkasabot kayo na lalaking yun eh. Dinuro siya nito. Nagtitimpi pero hindi siya magawang hawakan dahil sa kalagayan niya ngayon. Sorry na, patawarin mo na ako. Ibinalik ko naman yung wallet mo eh. Nabugbog pa ako dahil doon. Baka nga balikan ako ng mga yun eh. Nung sinabi mo naman na bibigyan mo ako, inalis ko na sa planong pagnanakaw. Mas okay kasi binigyan ng kusa. Iritado nitong ibinaba ang kamay. About those scumbag. Napahuli ko na sila sa pulis na. Nasa kulungan na sila ngayon kaya wala nang gagalaw sa'yo. Talaga? Ay, buti nga sa kanila. Thank you ah. Di ko yung ginawa para sa'yo. Ninakaw nilang wallet ko. Mali sila ng ninakawan. So, bibigyan mo na ba ako ng trabaho? Oo na. Sige na. Bibigyan na kita ng trabaho. You can handle house chores, right? Lumiwanag ang mukha niya at mabilis na tumango. Oo naman, kayang-kaya kong gawin. Magkano sahod? Sahod agad. Aba, syempre naman. 30,000 a month. Okay na ba yun? 30,000 a month? Kaya ko nang bumili ng bahay sa ganong kalaking pera. Eh di mayaman ako nun kapag 1 taon ako magtatrabaho sa'yo. Natutuwa niya sabi. How about some necessities? I won't provide that for you.
Once na sumahod ka na, ikaw nang bibili ng mga yun para sa sarili mo. Eh di walang problema. Magaling ako mag-budget ng pera, no? I thought you became a pulubi ever since you were a kid. Nakahawak na ako ng 500. Natipid ko yun sa loob ng 1 buwan. Sagot niya, proud sa sarili. Napailing lang si Jack. You'll stay in my house from now on. No worries sa pagkain at tirahan. Libre na yun. Just handle the chores and don't get on my nerves, alright? Okay. Masigla niyang sagot, sabay ngiti na malapad. For now, just chill and relax until you get better. Thank you, Jack. Tumangulang ito bilang sagot. Inisip niya na agad ang mga bibilhin niya sa oras na sumahod na siya. Pangarap niya magkaroon ng marami at magagandang damit. Gusto rin niya ng cellphone katulad na nakikita niya sa ibang tao. Kapag sumahod siya, babalik siya sa baryo at ililibre na masasarap na pagkain si Rico. Hindi na siya makapaghintay na mangyari yun. Isang araw pa siya sa ospital bago pinayagang i-discharge ng doktor. Si Jack ang naghandle ng lahat ng papeles at bayad sa ospital. Nahihiya na nga siya, pero hindi niya pwedeng akuin ang mga yon dahil wala siyang pera. Ang magagawa na lang niya ay magpasalamat at tumanaw ng utang na loob. Paglabas ay sumakay sila sa kotse ni Jack pauwi sa bahay nito. First time niya nakasakay sa magarang kotse. At first time din niyang makapasok sa isang napakalaki at napakagandang mansyon. Pakiramdam niya ay nakatapak siya sa ibang mundo. Malayo sa mundong kinagisnan niya. Wow! Ang ganda! Ang laki ang kintab! Parang palasyo! Ikaw lang ba nakatira dito? Namamangha niyang tanong. Huwag ka kang OA. Para sa akin, maliit pa to. I live alone since nasa abroad ang family ko. Lumakad siya palapit sa isang pinto. Para sa akin, malaki na to, no? Wala bang multo dito? Hindi ka ba natatakot mag-isa? Hindi ba mas nakakatakot na wala kang tirahan? Kung sa bagay. Halika dito. Simula ngayon, ito ng kwarto mo. Binuksan nitong pinto, lumapit siya at pumasok sa loob. Tulad kanina, muli siya namangha. Sigurado ka ba na dito ako matutulog? Ang laki at ang ganda. Hindi pa ako nagkakaroon ng sariling kwarto sa buong buhay ko. May malaking kama sa gitna. Excited siyang lumapit at humiga sa malambot na kutsyon. Katapos, sinuri niya ang closet. May mga damit ng babae doon. Hindi niya alam kung kanino, pero siguradong may natulog na roon bago siya. Maya-maya, lumapit siya sa bintana at pinagmasdan ang magandang view ng hardin mula sa labas. Mga naiwan tong damit ng kapatid ko tuwing nakikitulog siya sa bahay ko. Pwede mo yung gamitin. Sabi ni Jack, humarap siya dito. Talaga? Hindi ba siya magagalit? Maraming damit yun, kaya hindi niya mapapansin na may naiiwan siya dito. Napansin niya ilang makeup sa mesa. Sa tabi ng kama, pati na rin ang mga libro, pencils at sapatos. Gamit din pa to ng kapatid mo? Oo, gamit niya rin yan. Ang hilig talaga niya mag-iwan ng gamit. Pwede mong gamitin lahat ng nasa kwartong to. Bahala ka na. Talaga? Hindi ba siya babalik para kunin ang mga naiwan niya? Kung babalik siya, I don't think she would take those back. Sigurado ka ha? Baka mamaya bumalik siya tapos awayin ako kasi ginamit ko mga gamit niya. Don't worry about that. My sister is not that petty. Ganon? May lahi talaga kayo ng mga mababait, no? You think highly of me. Hindi mo ba naisip na napilitan lang akong patuloyin ka? Ang mga masasamang tao, hindi sila nagpapadala sa awa. Wala silang empathy. Pero ikaw meron, kaya mabait ka para sa akin. Ay, okay. Bahala ka. Whatever you say. Pupunta na ako sa kwarto ko. Kung ganun, sisimulan ko ng trabaho ko. Maglilinis na ako. Malapit na rin mag-dinner kaya tatawagin na lang kita kapag handa na ang pagkain, Sir Jack. Sabi niya saka nagmadaling umalis. Nagsimula siya sa paglalampasan ng sahig, pag-ayos sa mga gamit sa kusina at sala, at pagpunas sa mga cabinet, mesa at mga bagay na nakadisplay na dinadapuan na ng alikabok. At panghuli, naglabas siya ng mga ingredients sa ref. Hindi niya alam kung paano gagamitin ang lutuan. Tumalikod siya para sana puntahan si Jack pero paglingon niya, nasa likod na pala niya ito. Inabot ito ang kalan kaya parang na-corner siya. The correct way to use it is like this. You have to turn this knob first, then press here para umapoy. Natulala siya sa lapit ng mukha nito. Bigla siyang hinapit ito palapit. Lumayo ka ng konti sa kalan, baka masunog ang buhok mo. Ha? Oo nga. Saka lang siya natauhan.
Pakiramdam niya umakyat lahat ang dugo sa mukha niya. Bakit naman kasi ang lapit ang mukha nito sa kanya? Aren't you going to cook? Bakit nakatayo ka lang dyan? Ha? May iniisip lang. Paano nga uli yun? Pwede bang pakiulit para sa susunod? Alam ko na gagawin ko. Ikutin mo lang to. May mga number dyan kung gusto mo ng sakto lang o mas malakas. Muling paliwanag dito. Tumango-tango siya at sinubukan yon. Ganito ba? Oh, tama yan. Salamat, ang dali lang pala. Alam mo nang gagawin mo? Siyempre naman, kaya ko na to. Kaya maupo ka na lang dyan at panoorin ako. Kanina pa siya naiilang sa lapit ito. Marunong ka ba talaga magluto? Tinuruan ako ni Tatay Roberto magluto, no? Pangkabuhayan niya dati ang paglalako ng ulam at tinutulungan ko siya. Kaya umupo ka na dyan, huwag kang mag-alala, masarap to. Matagal itong tumitig sa kanya bago sumagot. Fine. Naupo ito. Kahit hindi siya makatingin, ramdam niya ang titig nito. Pilit niyang pinigilan na magpaapekto. Nagluto siya ng pansit bihon at sinigang na manok. Ilang sandali lang ay tapos na siya magluto. Nakapagsaing na rin siya kaya pwede na silang kumain. Hinain niya lahat sa mesa, saka kumuha ng plato at kutsara para sa kanila. Mukhang masarap ah. Ani Jack. Anong mukha? Masarap talaga yan. Tikman mo. Sumandok ito ng kanin at ulam sa plato, saka tinikman ng sabaw ng sinigang. Napapikit ito at tumungo-tango. Sunod itong tinikman ng karne. Nakatingin lang siya habang mabagal itong umunguya. Ano, masarap ba? Sakto lang ba ang lasa? Seryoso ang mukha nito nang dumilat ang mga mata. Masarap. It's surprisingly good. Ito naman ang tikman mo. Inilapit niyang pansit sa lalaki. Dinampot ito ang tinidor at tinikman yun. Tulad kanina, ganun din ang reaksyon nito. Ano, masarap ba? Masarap. Namamangha itong tumingin sa kanya. Bakit? Sobrang sarap ba? Alam mo, may talent ka sa pagluluto. Pwede mong gawing pangkabuhayan to. Pangkabuhayan? Ibig mo bang sabihin, maglako din ako ng ulam tulad ni Tatay Roberto? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pwede ka magbukas ng restaurant. Mag-open ka ng business mo. Magbukas ng restaurant? Sa tingin mo ba ganun kadali yun? Kailangan ko ng malaking pera para doon. Sa paghahanap pa lang ng pwesto, magastos na. Tapos magpapatayo pa ako ng restaurant. Hindi pa nagsisimula ang business, mababangkrap na agad ako. Kailan ba naging madali ang pagdinegosyo? Everything comes with a price. Everything comes with a risk. Lahat ng matagumpay na tao sa mundo ay dumaan sa hirap ng pag-uumpisa. Lahat sila'y dumaan sa tinik. Lahat sila'y nakaranas ng pagbagsak at kabiguan. Everything will be worth it hanggat hindi ka sumusuko at patuloy kang lumalaban. Napangiti siya. Ang ganda ng sinabi mo. Pag-iisipan ko. Siyempre naman, swerte mo nga eh. Isang matagumpay na businessman na nagbigay sa'yo ng advice. Biro nito bago muling tumuon ng tingin sa pagkain. Kumain na rin siya habang pasimpleng sinusulyapan ng lalaki. Iyon ang unang beses nakakain siya sa isang magandang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Bigla niyang naalala si Rico, ang batang kasama niya sa kalye. Kumusta na kaya ito? Nakakakain kaya ito na maayos? Nasa ligtas na kalagayan kaya ito? Gusto niya sanang pakiusapan si Jack kung may trabaho bang pwedeng ibigay para kay Rico. Kaso masyado na siyang maraming hinihingi. Gusto rin sana niya itong puntahan, ngunit hindi pa siya sumasahod at wala siyang perang pamasahe. Hindi rin naman siya pwedeng humingi kay Jack, lalo na't hindi niya tinanggap ang perang ibinigay nito kapalit ng trabaho. Bakit ka nakatitig? Biglang tanong nito. Hindi niya napansing matagal na pala siya nakatingin. Ha? Ano kasi? Iniisip ko lang kung paano kita pasasalamatan ng sobra. Sobrang dami mo nang ginawa para sa akin. Sobrang thank you, Sir Jack. Natawa ito na para bang may biro, sinabi niya. You think highly of me. Hero kaya kita. Para sa akin, sobrang laking bagay na binigyan mo ko ng trabaho. Ngumiti siya ng malawak at napansin niyang pamumula ng tenga nito. Napaiwas ito ng tingin, para bang nahiya. Wala namang special sa ginawa ko. Naawa lang ako sa'yo. Kumain ka na nga dyan. Dagdagan mo pa yung kanin at ulam mo para naman tumaba ka ng konti. Alam mo bang nung binuhat kita nung nawalan ka ng malay, para kang papel sa sobrang gaan? Ha? Papel? Ganun ako kagaan? Oo, kaya kumain ka na marami. Napahagikik siya sa sinabi nito. Sobra ka naman sa papel.
Kung kasinggaan ko lang palang papel, di sana tinangay na ako ng hangin. Well, anong malay natin? Baka pagtapak mo pa lang sa labas, tangayin ka na agad ng hangin. Oo na, kakain na ako na marami. Good. Ngumiti ito, isang ngiti na para bang nakalaan lang para sa mga mata niya. Tapos na itong kumain pero nanatili pa rin ito sa mesa, para bang binabantayan siya. Wala siya nagawa kundi ubusin lahat ng pagkain sa mesa. Nang matapos siya, ay tinulungan pa siya ni Jack sa paghuhugas kahit na sinabi niyang kaya na niya. Pagdating sa silid, inisip niya ang sinabi ng lalaki tungkol sa pagbubukas ng restaurant. Magandang ideya nga naman ang suhestyon nito. Ang pagpapatakbo ng business ay nangangailangan ng malaking pera, magaling na paghawak ng budget at tamang sistema. Wala pa siyang masyadong alam sa larangan ng negosyo, pero sabi ni Jack ay isa itong matagumpay na businessman. Siguro nga mas mabuti kung magpapaturo siya dito. Kinabukasan, agad siya naligo at sinuot ang damit mula sa closet. Halos lahat ang naroon ay sobrang nipis ng tela. Puro crop tops at mga damit na hapit sa katawan. Ang mga shirt at palda pawang maiiksi. Halos kalahati ng legs niya lantad. Wala naman siyang ibang masuot kaya napilitan siyang isuot ang pinakamaayos na nakita niya. Pagkatapos magbihis ay lumabas na siya. Dumiretso siya sa kusina at nadatnan si Jack na nakaayos na at nagkakape. Good morning, Sir Jack! Masigla niyang bati. Naibugan nito ang kape na mag-angat ang tingin sa kanya. Ayos ka lang? Aakto sana siyang lalapit ngunit agad nitong iniangat ang kamay sa niyalis na huminto siya. Hindi ka ba nilalamig sa suot mo? Iritado nitong tanong. Napayakap siya sa sarili. Ang totoo po niyan, kanina pa ako nilalamig eh. Then, go change your outfit. Napanguso siya. Ito na yung pinakamatinong damit sa closet. Yung iba doon sobrang iiksi. Paliwanag niya. Tumayo ito. Hahanapan kita ng matinong damit. Bakit? Meron ka pa bang ibang damit dyan na pambabae? Lumakad ito paakyat sa second floor kung nasaan ang kwarto nito. Ilang sandali lang ay bumaba ito. May bit-bit ng mga damit. Lumapit siya dito at iniabot sa kanya ang medyo malaking dark brown long sleeves. Mukha naman bagay sa'yo. Oh, magpalit ka. Inabot ito ang long sleeves kasamang maroon corduroy na jogging pants. Kanina to? Naiwan din ba to ng kapatid mo? Of course not. Ayaw nun na natatakpan ng katawan niya. Kaya siguradong puro maiksi ang mga naiwan damit sa closet. Sa akin yan, medyo luma na kaya hindi ko na ginagamit. Napakurap siya at hindi napigilang mamula. Okay lang sa'yo na suotin ko ang damit mo? Hindi ko naman sinusuot na yan. Sayang lang kung nakatambak sa closet ko. Magpalit ka na at pagkatapos pupunta tayo sa mall. Bibili tayo ng mga damit mo. Ibibili mo ko ng damit? Pero hindi pa ako sumasahod. Huwag mo nang isipin yun. Ako na magbabayad kaya don't worry. Nakanguso siya. Hindi lang naman dahil doon. Hindi pa nga ako nakakabawi sa lahat ng tulong mo sa akin tapos gagastos ka na naman. Then, do you prefer to wear my sister clothes? Total, binigyan mo na ako ng damit tapos yung isa ko pang damit na nasa labahan. Ipagpapalit-palit ko na lang. Kaya ko naman mag-taste na dalawa lang ang damit ko eh. Okay, ganito na lang. Ibabawas ko sa sahod mo gagastusin sa mga damit mo. Ayos ba yun? Okay naman, pero sayang lang kasi yung pere eh. Wag na lang, okay na sa akin to. You're so stubborn. You should just accept my kindness while I'm still being kind. Galit ka ba? Jury, I'm ordering you to let me pay for your clothes. Whether you like it or not. Ayokong tinatanggihan ng kabaitan ko. Kaya magbihis ka na para makalis na tayo. Got it? Anito sa naguutos na boses. Bago pa siya makasagot, tumalikod na ito at lumabas mula sa kusina. Wala siya nagawa kundi sundin ang gusto nito. Bumalik siya sa kwarto at sinuot ang long sleeves at pants na ibinigay nito. Medyo maluwang ang pants at malaki rin ang long sleeves. Gayunpaman, mas gusto niya yon kumpara sa lahat ng damit na meron sa closet. Kay Jack kasi yon. Napangiti siya sa kilig pero agad ding napawi yon. Binigyan niya lang naman ako ng maisusuot. Ano naman nakakakilig doon? Bulong niya sa sarili, mariing iniiling ang ulo. Dahil sa mall sila pupunta, ginamit niya mga makeup na naroon at inayusan ng sarili bago lumabas. Hindi ba masyadong malaki sa akin? Tanong niya habang lumalapit. Nakaupo ang lalaki sa sofa na parang hari habang sinusuri siya. Mas okay na yan kumpara kanina. Hindi ba mainit?
Hindi naman, malamig naman ang panahon ngayon kaya sakto tong binigay mo. You like it? Ha? Yan suot mo. Siyempre naman. Ikaw nagbigay eh. Lahat ng bigay mo, magugustuhan ko. Marami pa akong hindi nagagamit na damit sa closet. Ibibigay ko na lang sa'yo. Lumiwanag ang mukha niya. Talaga? Okay lang sa'yo? As I said before, sayang lang kung nakatambak lang sa closet at walang gumagamit. But I'll still buy you clothes. Halika na. Tumayo ito at naglakad palabas, kaya agad siyang sumunod. Naglagay ka ba ng blush on? Sobrang kapal. Biglang sabi nito, napahawak siya sa pisngi. Nag-foundation lang ako at powder, wala akong nilagay sa blush on, oh. Ganon? Sobrang pula ng mukha mo, para kang kamatis. Natatawang sabi nito. Kamatis ka dyan, wala nga akong blush on. Baka sensitive lang ang balat ko kaya namumula. Dahilan niya. Hindi niya naman kasi pwedeng sabihin na ito ang dahilan kung bakit siya namumula. Well, you should stop using those makeups. Baka expired na. I'll buy you new ones. Sabi nito habang pumapasok sa kotse. Sumakay siya sa upuang katabi ng driver. Hindi naman kita sugar daddy. Usal niya. Bigla itong tumingin, halatang hindi natuwa. Bakit? Sugar daddy? Do I look that old to you? Ginagamit lang ang salitang yun sa sobrang tanda na. Di ba yun ang tawag sa mga taong mahilig gumastos para sa partner nila? This is a charity case. Think of it as charity, okay? Lahat ng binibigay ko sa'yo, lahat yon para tulungan ka makaahon sa buhay. Bahagya siya natawa. Oo na, charity case. Salamat sa tulong mo. Ngumiti ito bago pinaandar ang kotse. Pagdating nila sa mall ay maraming tao. Kung saan napunta ang mga mata niya. Unang beses niya kasing makapasok sa mall. Ang ganda rito. Doon tayo sa bilihan ng mga damit. Sabi nito saka siya hinila papunta sa clothing section. Good morning sir, may hinahanap po ba kayong specific dress? Bati ng sales lady. Naramdaman niya ang paglingon ni Jack sa kanya. Pero ang focus niya ay nanatili sa mga dress na nakahanger. Get those dresses and give it to her. Utos ito sa sales lady. Doon lang siya napatingin sa lalaki. Bibilhin mo mga dress? We're not here just to look around. Lumapit ang sales lady sa kanya at ibinigay ang mga dress. May pag-aalinlangan niyang tinanggap ang mga yon. Isukat mo lahat yan. Ani Jack. Halos mabitawan niya mga damit sa dami ng ipinapasukat sa kanya. Ang dami naman, tsaka tinignan niya ang tag na mga yon at halos lumuwang mga mata niya sa presyo. Ang mahal naman ito, sir. Lumipat na lang tayo ng ibang store. Doon tayo sa ukay-ukay. Mas mura doon at marami din namang magagandang damit doon. Di mo kailangang mag-alala sa pera. I told you I'll pay for it. Pero kasi nakakahiya eh. Ayokong tinatanggihan ng kabaitan ko. Well, if you were really shy, how about this? Pag-uwi natin, gusto kong kumain ng spaghetti. Napakurap siya. Gusto mong ipagluto kita? Sige, payag ako. Isusukat ko na itong mga damit. Sabi niya pa bago pumasok sa dressing room. Una niyang sinukat ang pink dress na hanggang tuhod ang haba at may ribbon sa magkabilang gilid. Agad siyang lumabas at pinakita yon kay Jack. Nakaupo ito sa sofa habang nagbabasa ng magazine. Sir Jack, bagay ba sa akin? Agad itong napatingin sa kanya. Tumagal ang titig nito at hindi agad nakasagot. Hindi ba bagay? Huh? What? Tila ngayon lang nito narinig ang sinabi niya. Of course, bagay sa'yo. Bakit hindi ka agad sumagot? I was just lost in my thought, that's all. Ngumiwi siya, ngiwing hindi naniniwala. Nagagandahan ka lang sa akin eh. Magsusukat pa ako ng ibang damit. Sunod niyan sinukat ang pastel yellow sundress na may maliliit na embroidered daisies. Ang ganda, bagay sa'yo. Simpleng sagot ni Jack nang ipakita niya yon. Sunod naman ang midnight blue dress na puno ng sequins para yung constellation ng mga bituin. It suits you, maganda. Sunod naman niyang sinuot ang blush pink satin top. Maganda. Napabusangot siya. Parang lahat naman kasi sa paningin nito ay maganda. Marami pa siyang sinukat pero halos pare-pareho lang ang sagot ito. Alam mo, puro ka nalang maganda. Feeling ko tuloy niloloko mo lang ako eh. Aniya sa naiinis sa tono. When I said it's pretty, then it's pretty. Dapat siguro mag-dress ka na lang palagi. Bagay na bagay sa iyo mga ganong style ng damit. Anito habang may tipid ng ngiti. Bahagya siya natulala. This time
Ramdam niyang totoo na ito. Huwag mo nga akong bulahin. Natawa ito. You really don't know how pretty you are, ha? Ha? Wala. Tapos ka na magsukat? Nito sabay tayo. Hindi agad siya nakasagot. Sinabi ba nitong maganda siya? Tapos na, nakapili na ako. Ito na lang ibili mo sa akin. Sabi niya sabay pakita ng unang dress sa sinukat niya. Bigla itong natawa. Bakit? Tanong niya. You don't have to choose. Tumingin ito sa sales lady. Pack all those dresses. Okay po, sir. Ha? Bibilin mo lahat? Gulat niyan tanong. Ma'am, ipapako na po mga dress para sa inyo. Sabi ng sales lady na lumapit sa kanya saka maingat na kinuha mga dress sa kamay niya. Lumapit siya kay Jack. Teka, sigurado ka ba? Ang dami nun, mahal ang bawat isa at hindi ko naman kailangan ng maraming dress eh. Gusto ko rin kumain ng chapsuey at kaldereta. Cook them for me. Think of it as a paying me back. Pagkain na naman, ginagamit mo na lang yata ang dahilan yan para mabili mo ko ng kung ano-ano eh. Bakit ayaw mo? Fine, hindi na para sa'yo yung mga dress. I'll buy them for me. Baray magay, kaya hindi ko naman masusuot yun. How about this? Ibibigay ko na lang sa'yo kaysa naman itambak ko lang sa kwarto. Sayang lang. Dahilan ito. Natawa siya ng todo. Mukhang hindi siya mananalo sa lalaki kahit ano pang gawin niya. Oo na. Ipagluluto na rin kita ng chapsuey at kaldereta. Great. Pupunta lang ako sa cashier para bayaran ng mga damit ko. Muli siya natawa bago ito umalis papunta sa cashier. Pag-uwi nila, agad siya nagluto ng spaghetti, chapsuey at kaldereta para sa hapunan nila. Pakiramdam niya tuloy, birthday na lalaki at nagluluto siya para i-celebrate yon. Kahit naman paano, hindi niya naramdaman na pabigat siya. Nakikita kasi niya kung paano nito na-e-enjoy ang luto niya. Napapasaya niya ito. Nang sumunod na araw ay maaga siya nagising para magluto ng agahan. Suot niyang isa sa mga dress na binili ni Jack para sa kanya. Pakiramdam tuloy niya ay may pupuntahan siyang party kahit nasa bahay lang. Ilan sandali lang ay biglang pumasok si Jack sa kusina. Nagpupunas ito ng buhok gamit ang tuwalya, mukhang kagagaling lang sa pagligo. Good morning! Bati niya rito. Napahinto ito sa pagpupunas ng buhok at napalingon sa kanya. Agad na gumuhit ang ngiti sa labi nito. Bakit? Wala naman. Ang ganda ng dress mo. Yung dress ba o ako? Biro niya rito. Yung dress at yung may suot. Agad na siyang umiwas ang tingin bago pa nito makita ang kinikilig niyang ngiti. Maghahain na ako. Hinain na niya mga niluto niya. Kumuha na rin siya ng plato at kutsara. Nakalagay ang mga yon sa mataas na parte ng cabinet kaya kailangan niya pang tumingkayad. Kaso nang maabot niya na ay may kamay na nauna sa kanya. Agad siya napalingon at nanlaki ang mga mata dahil sa sobrang lapit ang mukha niya kay Jack. You're wearing lip gloss. Nito sa mahinang boses habang nakatingin sa labi niya. Nakita ko sa mga naiwang gamit ng kapatid mo. Sayang naman kung walang gagamit, di ba? Makes me want to kiss you. Ha? Napalunok siya nang unti-unting lumapit ang mukha nito sa kanya. Nang mga sandaling yon, pakiramdam niya ay bibigay na rin ang mga tuhod niya. Pipikit na sana mga mata niya nang biglang may kumatok sa pinto. Pareho silang natauhan at sabay na dumistansya sa isa't isa. I'm sorry, I didn't mean to scare you. Agad itong paumanhin. Hindi naman ako natakot. May kumakatok sa pinto, ako na magbubukas. Sabi niya saka nagmadaling umalis. Nang buksan niya ang pinto ay bumungad sa harap niya ang pamilyar na mukha ng babae. Ito ang babae sa picture na nakita niya sa pitaka ni Jack. Maga ang mga mata nito at halatang kagagaling lang sa pag-iyak. Sino po sila? Nagtatakang tanong niya sa babae. Ikaw bang kasambahay ni Jack? Oo, ako nga. May kailangan po ba kayo sa kanya? Oo, nandyan ba siya? Tumingin-tingin ito sa likod niya, tila umaasang makikita doon si Jack. Nasa kusina siya, tatawagin ko lang. No need, what is it? Bago pa siya makasagot, ay biglang sumulpot sa likod niya si Jack. Agad siyang tumabi para makapag-usap ang dalawa. Jack, can we talk? You look tipsy. Nakainom ka ba? Jack, I'm sorry. I'm sorry, I cheated. Hindi ko dapat ginawa yun. Biglang umiyak ang babae. Seryoso lang ang mukha ni Jack pero ramdam niya na nasasaktan din ito.
Hindi ko to ginusto. Anak mo dapat ang pinagbuntis ko. I didn't mean to get pregnant with another guy. Nagkasala ako. I'm sorry. Hindi mo dapat sinasabi yan. Kahit sino man na maging ama niyan, mahalin mo ang bata at alagaan. As for me, I'm doing good. I loved you, and I can't stand seeing you like that. Anong gagawin ko? Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Shane, I already forgive you. Kaya patawarin mo na rin ang sarili mo. Okay lang na masaktan at umiyak. Pero hindi dapat habang buhay na manatili ka sa ganyang sitwasyon. It's been 2 years since we broke up. I'm moving forward, and you should do. Pero mahal pa rin kita. Mahal mo pa ba ako? Minahal kita, pero hindi na tayo para sa isa't isa. Please move on. It's for your own sake and for your child. Alam niyang mali na makinig sa usapan ng iba, pero hindi niya magawang pigilan ang sarili. Hindi niya namalayan na tumutulo na palang kanyang mga luha. Umalis siya at pumasok sa kwarto niya. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. Hindi niya alam kung bakit siya nasasaktan. Siguro dahil kahit hindi siya masaksihan, alam niyang totoo at buo ang pagmamahalan ng dalawa bago humantong ang mga ito sa hiwalayan. Kahit gaano kaperpektong isang relasyon, may mga lamat na hindi kayang ayusin. Nasasaktan din siya dahil alam niyang kahit gano'n ang nangyari, alam niyang may natitira pa ring pagmamahal sa pagitan ng dalawa. Nasasaktan din siya dahil ayaw mang aminin ay tuluyan na siyang nahuhulog sa lalaki. Kahit anong pigil niya ay mas lalo lang yung lumalalim at mas lalo lang siyang nahihirapan. Ang isang katulad niya ay hindi magkakaroon ng puwang sa puso ni Jack. Ilang minuto siyang umiyak. Nang bahagyang kumalma ang dibdib niya, ay naghilamos siya at lumabas na. Wala na ang babae. Pagpasok niya sa kusina ay naabutan niya si Jack na umiinom ng beer. Bumalik siya sa upuan at umarte na parang walang narinig kanina. Maaga pa para uminom Anya habang sinasandukan ng sarili. Kapag magulong isip ko, naglalasing ako. Lumalamig ng pagkain, hindi ka ba kakain? Yung tungkol kanina. Napahinto siya. Huwag ka mag-alala, wala naman ako narinig. Wala ka bang gustong itanong? Ano namang itatanong ko? Sa tingin ko wala akong karapatang magtanong tungkol sa bagay na yun. Privacy niyo yun kaya hindi na ako makikialam. Gusto kong pag-usapan. Pakiramdam ko, sasabog ang dibdib ko kapag wala akong napagsabihan. Huminto ang kamay niya at binitiwan ang sandok. Wala talaga siya sa mood na alalahanin yon. Pero curious din siya kung anong sasabihin nito. Sige, pag-usapan natin. Ano ba yon? Si Shane. Siya yung first love ko. Panimula nito. Ngunit unang salita pa lang, dinurog na agad ito ang puso niya. She's my first in everything. Sa kanya ko naranasan lahat ng masasayang bagay sa buhay ko. Akala ko dati panghabang buhay kami. But things happened and we fell apart. Wala pala talagang permanente sa mundo. Anito habang natatawa. Handa ka bang bumalik sa kanya kung sakaling hindi siya nabuntis ng iba? Sorry Ang totoo narinig ko talaga yung usapan niyo. Ayos lang. Kung handa ba akong bumalik? Hindi ko alam eh. Basta sabi kong perpektong relasyon namin nun. Pero we grew up. We learned to keep things secret. We learned to lie to each other. Our love became painful. Para naging kulungan. We tended to hurt each other kahit magsorry kami sa isa't isa. Paulit-ulit, nangyayari ulit. Mahal ko siya. Pero pakiramdam ko, being with her is like a responsibility that I had to fulfill. Nawawala yung love habang lumilipas sa mga araw. Kaya siguro she cheated. At sa iba niya nahanap yung mga bagay na hindi ko magawa. Mahabang tura nito. I think it really meant to happen. Kailangan namin maghiwalay para mag-grow and be better. Mahal mo pa ba siya? Tumagal ang titig nito sa kanya. Matagal bago ito nakasagot. Mahal ko siya. Pero hindi na yung pagmamahal na katulad ng dati. Right now, all I want is for her to stop blaming herself. For her to stop having regrets. For her to move forward and completely move on from the promises we didn't keep. Anito, puno ng senseridad ang mga mata. Hindi niya alam kung dapat ba siya matuwa pero hindi niya napigilan ang pag-ukit ang ngiti sa labi niya. Sigurado ako na ganun din ang gusto niya mangyari para sa'yo.
Sana gumaling na rin ang puso mo at muling buksan para sa taong gustong mahalin ka at maging bahagi ng buhay mo. Ngumiti ito pabalik. I think I'm ready to love again. Napakurap siya. Talaga? May nagugustuhan ka na ba ulit? Oo. Ganon? Naiinis siya na hindi niya magawang maging masaya para sa lalaki. She's pretty and palagi siya nandyan para sa akin. She's strong outside but deep down, she's fragile at madaling masaktan. Pasayain siya and she always makes me smile. Siya yung tipong masarap alagaan at mahalin. At doon ay tuluyang nadurog ang puso niya. Masaya ako na may nagugustuhan ka na. Sana ganun din ang nararamdaman niya para sa'yo at sana maging tama ng panahon para sa inyo. Ngumiti siya na matamis. I hope so. I'll try to confess to her. Hindi ko pa lang alam kung kailan. Good luck. Thank you. Anito bago tinunan tingin sa pagkain. Mukhang gumana ang loob nito. Kumain na rin siya kahit halos hindi niya malunok ang pagkain dahil sa bigat ng nararamdaman niya ngayon. Pagkatapos nilang kumain, siya na nagugas sa mga plato habang si Jack ay pumasok na sa trabaho. Buong maghapon niyang inisip ang mga sinabi nito. Buong araw siyang tuliro. Mahal niya si Jack at may nagugustuhan na itong iba. Wala siyang lugar sa puso nito o kahit sa bahay nito. Sa kabilang banda, matapos makapag-meeting ni Jack sa isang kliyente, ay tumawag ang receptionist at sinabing may gustong makipag-usap sa kanya. Inutusan niya itong paakyatin ng bisita sa opisina. Naghintay siya ng ilang sandali hanggang sa bumukas ang pinto. Hindi niya inaasahan ang taong bubungad sa harap niya, pero hindi na rin siya nagulat. Si Shane. She's probably there to talk things out. Sana lang ay iyon ang closure nilang dalawa. Jack. Tawag nito sa pangalan niya. Come in. Sagot niya bago tumayo at dumiretso sa sofa. Pumasok si Shane at umupo sa tapat niya. Sorry kung bigla akong pumunta sa bahay mo. Agad itong sabi. How are you feeling? Maayos ka na ba? Honestly, hindi pa rin eh. I still want you back. Bigla nitong hinawakan ng kamay niya pero agad niya yung binawi. Shane, stop it. Matagal na tayong tapos. Alam ko, pero mahal mo pa rin naman ako, di ba? Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa babae. Shane, it's been 2 years. Ibang tao na tayo ngayon. We grew up and we learned. Marami akong pagkakamali at marami rin ako na-realize. I should have been good to you. I should have been a better guy. Pero I'm sorry, kasi late ko na na-realize lahat. May iba na akong gusto, and I want to pursue her. Pag-amin niya, agad na tumulo ang mga luha nito. Who's the girl? Yung kasambahay mo ba? Oo. Mabilis niyang sagot. I knew it. Ano nagustuhan mo sa kanya? She makes me smile. Hindi siya yung typical na babae magugustuhan ng lahat. She's simple, easy to please, and she makes me want to give her everything. Ngumiti si Shane, pilit at alam niyang mas lalo lang itong nasaktan. Thank you for being honest. Ngayon, alam ko nang wala na talaga. Tumayo ito at iniabot ang kamay nito. Tumayo rin siya at kahit nag-aalangan ay tinanggap yon. It's nice knowing you, Jack. It's nice knowing you too. Sabay silang bumitiw at kasabay niyon ay tumalikod na si Shane at nilisa ng opisina. Pakiramdam niya ay parang may tinik na nabunot sa dibdib niya. His first love has finally come to an end. Tumingin siya sa relong nasa wrist niya. It's already 9 o'clock in the evening. Siguradong tulog na si Jury. Kinuha niya ang coat na isinampay niya sa likod ng swivel chair at sinuot yun. Binitbit niya ang suitcase at umalis. Kapag gising pa si Jury pagdating niya ay magko-confess na siya. Sa kabilang banda naman ay nakapag-decide na si Jury. Bumangon siya sa kama at inimpake ang mga damit niya. Hindi na niya kayang manatili pa ng matagal sa poder ni Jack. The more na magstay siya doon, the more na mahuhulog siya. Ayaw niya ring i-take advantage ang kabutihan nito. Ayaw niyang umalis. Ayaw niyang lumayo sa lalaki. Pero iyon ang kailangang mangyari. Tutal, mas malakas na ang loob niya kumpara noon. Sigurado siya makakahanap siya ng maayos sa trabaho. Binuhat niya ang bag at maingat na lumabas ng kwarto. Nakapatay ng ilaw kaya madilim at halos wala siyang makita. Dahan-dahan siya naglalakad palapit sa pinto, pero ilang sandali lang ay biglang bumukas ang ilaw.
Saan ka pupunta? Nakatayo si Jack sa gilid ng pader, malapit sa pinto kung saan nakapwesto ang switch ng ilaw. Nabato siya sa kinatatayuan at hindi agad nakasagot. Bakit dala mo mga gamit mo? Aalis ka? Napayuko siya. Oo, aalis na ako. Dala ko rin yung mga damit na binili mo para sa akin. Huwag kang mag-alala. Kapag nakahanap ako ng magandang trabaho at nagkaroon ng pera, babayaran kita. Walang labis, walang kulang. Hindi yun ang point, Jury. Bakit ka aalis? Galit ang boses nito. Matapang niya itong hinarapa. Kasi hindi mo naman kailangan ng katulong. Pinilit lang kita na bigyan ako ng trabaho. At ngayon na-realize ko na mali ang manatili pa sa bahay mo. Ano ba sinasabi mo? Oo, pinilit mo ako noon. Pero ngayon, okay lang sa akin. Mas gusto ko nandito ka. Para ano? Para maging support system mo? Jack, salamat sa lahat ng kabutihang ginawa mo para sa akin. Utang na loob ko yun sa'yo. Kaya naisip ko, dapat magkaroon naman ako ng hiya kahit konti at umalis sa dito. You need a job. Wala kang bahay. Hindi ka pa nga sumasahod. You didn't even want to accept the money I gave you. Wala kang mapupuntahan. Pero ayoko nang dumepende sa'yo. It's okay to depend on someone. Huwag kang maging stubborn. Walang-wala ka pa ngayon. Saka ka na magpaka-independent kapag kaya mo na talaga mag-isa. Umawang ang bibig niya. So, sinasabi mo na hindi ko kaya mag-isa? That's not what I meant. I just can't let you go. Ayokong umalis ka dito. Mas mapapanatag ang loob ko kapag malapit ka lang sa akin. Mas lalo siya naguluhan. Bakit ba parang napakahalaga niya kung pigilan siya nito? Masyado ba akong kaawa-awa? Jury, hindi dahil naaawa ako sa'yo. Nagugustuhan na kita. Pag-amin niya. What? Narinig mo? Nagugustuhan na kita. At naiinis ako dahil kahit anong gawin ko, hindi ko maiwasang gustuhin ka. At kahit alam kong may nagugustuhan ka ng iba, hindi ko magawang maging masaya para sa'yo. Kasi nga gustong gusto kita. At mas masakit dahil alam kong hindi mo ako magugustuhan. Isa lang akong pulubi na kinawaan mo at pinatira mo dito sa bahay mo. Wala akong karapatang mag-demand dahil ito lang naman ako. Wala akong mapapatunayan sa sarili ko. At hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Langit ka at lupa ako. Ganun na nakikita ko sa ating dalawa. Napakalaki ng agwat natin. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Gusto kong tumayo sa sarili ko mga paa para may mapatunayan ako. Para maging karapat-dapat ako sa'yo. Tumahimik si Jack. Para bang pinoproseso pa ang mga sinabi niya bago dahan-dahang umiti. Do you really have to leave? Paano kung sabihin kung gusto rin kita? Would that make you stay? Natigilan siya. Ha? Ako? Gusto mo? Imposible. At sabi mo may nagugustuhan ka na. At sinabi ko rin naman na palagi siya nasa tabi ko. Aren't you the one who's always by my side? Ha? Ibig sabihin, siyang tinutukoy ni Jack na gusto nito? O baka naman mali lang siya ng pagkakaintindi sa ibig sabihin nito? Jury, ikaw ang tinutukoy ko. Ikaw yung taong gusto ko. Anong sabi mo? Lumapit si Jack at hinawakan siya sa magkabilang balikat. I said, I like you. Gusto kita. Gustong-gusto rin kita. Alam ko na. Gusto mo ko yung parang kaibigan, di ba? Gusto mo ko bilang kaibigan, bilang tao, bilang kakilala. Mag-iba tayo ng nararamdaman. Yung pagkagusto ko kasi sa'yo, mas malalim doon. What? Are you twisting my words? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Okay, fine. I'll say it again as many times as I can. Jury, I like you more than you like me. Ay, hindi. I should use another word. I love you. Naiintindihan mo na ba? Nanlaki ang mga mata niya. Niloloko ba siya ng pandinig niya? Mahal mo ko? Yes, I love you. I love you. I love you. Kailangan ko ba bang ulitin ng maraming beses? Teka, seryoso ka ba? Paano naman ako magugustuhan? Isa akong pulubi. I'm more than serious. Ano naman kung isa kang pulubi? That doesn't mean I can't love you. Talaga bang mahal mo ko? Yes, I'm really serious. I've been wanting to tell you that. I want to take things slow. Ayokong madaliin ka. Pero kung yun lang ang paraan para manatili ka, believe me, I really do love you. Lalo siya naiyak, pero ngayon ay dahil nasa saya.
Bakit ngayon mo lang sinabi? Alam mo bang buong araw kong inisip kung sino yung babaeng gusto mo? Tapos ako lang pala yung tinutukoy mo. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa mukha niya, saka pinunasan ng mga luha niya gamit ang isa nitong kamay. Ngayon na alam mo na, aalis ka pa rin ba? Bumaba ang tingin niya sa hawak niyang bag. Ayoko maging freeloader sa bahay mo. Gusto ko makahanap ng totoong trabaho. How about this? May kilala akong kaibigan na naghahanap ng cook. You can work there. Talaga? Sige, okay sa akin yun. What else do you want so I could make you stay? Magbabayad ako ng rent. What? That can't be. Girlfriend na kita. Parang pangit naman kung magbabayad ka na renta. Ha? Girlfriend? Tayo na ba? Hindi pa ba? Bigla siya natawa. Sige na, tayo na. Kinabahan naman ako sa'yo. Basta magbabayad ako na renta. Ayoko namang wala akong ambag sa bahay mo. I can't let you do that. Ganito na lang. Ikaw na lang magbabayad ng groceries once a month. Tapos, ipagluto mo ako ng masarap na pagkain. Ayos ba yun? Napailing siya. Hindi talaga siya mananalo dito. Ay, sige na nga. Basta kapag marami na akong pera at yumaman na ako katulad mo, ako na mag-aalaga sa'yo. Oh, come on. I'm the guy here. I should be the one to take care of you. Bakit? Lalaki lang ba dapat mag-alaga? Aalagaan din kita at mamahalin na sobra-sobra. Araw-araw. Hinawakan niya magkabilang pisngi nito. Okay then, I will let you take care of me. Anito habang dahan-dahang inilalapit ang mukha sa kanya. Pakiramdam niya isasabog ang puso niya nang dumikit ang labi nito sa labi niya. Ganoon palang pakiramdam na mahalikan, na may nag-aalala sa'yo, may nag-aalaga at may nagmamahal. Akala niya dati, hindi na niya mararanasan ang mga bagay na yon, na mananatili siyang mahirap at nakatira sa kalye. Pero ngayon, napatunayan niyang mapagpala ang taong may kabutihan sa puso. Inuulan siya ngayon ng kayamanang hindi gawa sa material na bagay o pera, kundi sa pagmamahal na kayang ibigay ni Jack sa kanya. Lumipat sa mga araw, ipinakilala siya ni Jack sa kaibigan nito na may-ari ng restaurant. Agad naman siya natanggap at nagkaroon siya ng magandang samahan sa mga staff doon. Tinuturuan na rin siya ni Jack kung paano magsimula ng business. At sa unang paycheck niya noong buwang yon, siya nagbayad ng grocery at inilibre pa niya si Jack ng pagkain na nadaanan nila sa kalsada. Naging normal ang mga araw na nagdaan. Normal na buhay, gigising sa umaga para magtrabaho, lalabas para mamasyal, tatambay sa bahay para manood. Ang klase ng simpleng buhay na matagal na niyang pinapangarap. Hindi niya inaakalang mararanasan niya yon kasamang isang lalaking handang ibigay ang lahat para sa kanya. Pero syempre, tinanggihan niya sobra-sobrang alok nito. Gusto niyang umangat sa buhay, sarili niyang pagsisikap. At hindi niya namalayan na sa tagal ng pagsasama nila, aabot na pala sila ng 1 taon. Kahit paano ay malaki na rin ang naipon niya. Napagpasyahan niyang bumalik sa Aurora Province, sa tabi ng kalsada kung saan madalas siyang tumambay noon. Sumama si Jack kahit puno ang schedule ito sa araw na yon. Hindi ba magagalit sa iyo mga clients mo? Kinansel mo lahat ng schedule mo. Kaya ko naman kahit ako lang mag-isa. Tanong niya habang nasa biyahe, sakay ng kotse nito. I was scheduled to come with you today. Ikaw ang pinaka-importante sa lahat ng schedule. Baka magkaproblema sa company sa pag-absent mo na 1 araw. Don't worry about that, okay? Kahit mamulubi ako, alagaan mo naman ako, di ba? Bahagya siya natawa. Wala na rin naman akong magagawa. Fine. Don't worry, kapag namulubi ka, aalagaan at mamahalin pa rin kita. Nakangiti niyang sagot. I would love that. Napatingin siya sa labas. Nasa Aurora Province na sila. Pero nakakapagtaka, hindi pamilyar ang mga gusali at kalsada. Hindi na lubak-lubak ang daan tulad noon. May mga naglalakihang bagong gusali, halatang gawa sa matitibay na materyales. Walang kalat at wala ring mga pulubing paminsan-minsan niyang kasama sa lansangan. Wala doon si Rico. Hindi kaya lumipat na ito ng ibang lugar? Saan niya naman kaya hahanapin ang isang iyon? Huminto ang kotse sa ilalim ng isang puno ng akasya. Iba na ang itsura at sobrang linis. Pero ang punong yon ang palatandaan niyang doon siya madalas tumambay kasama si Rico. Bumaba sila mula sa kotse.
Ang dami na palang nagbago, parang kailan lang. Nandito ako nakaupo sa ilalim ng punong to, tapos nalilimos ako sa mga taong dumaraan. Pagkukwento niya. Do you like it? Oo naman, para ko na ring bahay ang pwestong to. Pero ngayon, gumaganda na siya. Hindi na mausok at puro basura. Pwede na nga itong pasyalan eh. Kung sino man ang tao nagpaganda nito, gusto ko siyang pasalamatan. No need to thank me. I did all of this for you. Gusto kong pagandahin lahat ng bagay na dumaan sa buhay mo. Umawang ang bibig niya, hindi makapaniwala. Ang ibig mong sabihin, ikaw nagpaganda nito? I invested. Ako nagpa-clean up, nagpa-landscape, nagpatayo ng mga ilaw. Hindi ko kayang baguhin ang buong mundo mo. Pero kaya kong ayusin at pagandahin. Napakagatlabi siya, hindi makapaniwala. Bakit mo naman gagawin yun? Because you deserve to walk in a place that reflects how I see you. Beautiful, warm, and worth taking care of. Anito sabay ngiti. Natawa siya pero kinilig din. Marunong ka nang bumanat ngayon ha. Kailan mo to pinagawa? Since the moment I fell in love with you. Ginawa mo talaga lahat ng to para sa akin? Of course, you've been through a lot. Ngayon naman gusto kong maranasan mo lahat ng magagandang bagay sa mundo. Thank you. I love you. I love you too. Actually, I have another surprise for you. Surprise? Ano naman yon? Before that, kailangan ko munang takpan ng mga mata mo. Naglabas ito ng panyo mula sa bulsa ng suot nito saka pumuwesto sa likod niya at piniringan ng mga mata niya. Teka, kailangan ba talaga to? Ano ba surprise mo? Hindi na surprise kung sasabihin ko sa'yo. Inalalayan siya nito pabalik sa kotse. Magpo-propose ka ba sa akin? Ha? Paano mo nala... hindi no, hindi pa kayo na. Hindi ba? Hinulaan ko lang. Ganito kasi yung mga napapanood ko sa mga teleserye. Basta, malalaman mo rin mamaya. Narinig niya ang pagbukas sa makina hanggang sa naramdaman niya ang pag-andar ng kotse. Medyo kabado siya pero na-excite din. Tinapa niya ang kamay nito hanggang sa ito na mismo ang humawak sa kamay niya. You almost touched my junior. Junior? Ano yun? Wala yun. Hindi na siya nagtanong kahit nagtataka pa rin kung anong ibig sabihin nito. Ilan sandali pa ay huminto ng kotse. Nandito na tayo. Bumaba sila mula sa kotse habang nakaalalay si Jack sa kanya. Malambot ang daanan at nararamdaman niya ang buhangin sa paan niya. Mahangin din at naririnig niya ang alon ng dagat. Nasa beach ba tayo? Yes, nasa beach nga tayo. Konting lakad na lang. Bulong nito habang patuloy silang lumalakad. Malapit na ba? We're here. Pwede mo nang tanggalin ang piring. Ramdam niya ang bawat kabog ng dibdib niya. Dahan-dahan niyang tinanggal ang piring. Agad siya napangiti sa setup ng lugar. May mga bulaklak at kita niya ang magandang tanawin ng beach mula sa pwesto niya. Ang ganda dito, Jack. Anya pero agad ding natigilan nang bumaba ang tingin niya. Nakaluhod si Jack sa harap niya at may hawak itong singsing. Jack, nagpo-propose ka ba? Pero ang sabi mo, hindi ko naman kasi pwedeng sabihin na magpo-propose ako. Hindi ka na maso-surprise noon. So, nagpo-propose ka talaga ngayon? Tumango ito sa kangumiti. Judy, will you marry me? Anito sa seryosong tono. Agad na umapaw ang luha sa mga mata niya. Napatakip siya ng bibig habang dahan-dahan tumatango. Oo naman, pakakasalan kita. Iniabot niya ang kamay sa lalaki. Agad naman itong hinawakan yon at sinuot ang singsing sa daliri niya. Ginawaran pa nito ng halikan likod ng kamay niya bago ito tumayo. Tinitigan niya ang singsing sa kamay niya. Pangarap niya lang makapagsuot niyon dati pero ngayon ay nangyayari na sa kanya. Ilan sandali lang ay biglang may kumanta ng love song sa kung saan. Pamilyar ang boses at tunog bata ang kumakanta. Agad siya nagpalinga-linga hanggang sa tumapat ang tingin niya sa isang bata na nakasuot ng maayos sa damit at may hawak na microphone. Rico yun, di ba? Paano nandito siya? At mukha niya siyang maayos ngayon ah. Turo niya sa bata sabay tingin kay Jack. Ngumiti ito. Madalas mo ikwento sa akin si Rico. Ever since that day, I built an orphanage and I've been sponsoring him. Binigyan ko rin siya ng scholarship sa isang magandang school.
My company is in the music industry, and we're always looking for talented people who can sing. He turned out to be a perfect candidate. Kaya nasa training na siya ngayon, and soon, he'll debut. Mahabang tura nito. Hindi siya makapaniwala. Akala niya'y nasa kalye pa rin si Rico. Hindi niya alam na tinulungan din pala ito ni Jack. Wow, ginawa mo yon. Ibig sabihin magiging katulad na rin siya ng mga sikat na singer? Mapapanood na rin sa TV? Well, it depends on his performance. Bumalik ang tingin niya kay Rico. Tapos na itong kumanta at ngayon ay lumalakad na ito palapit sa kanya. Ate, tawag nito sa kanya. Rico, aba, malinis ka na ngayon na. Anya sa nang aasar na boses. Ate, kuya, congrats po, ikakasal na kayo. Mas lumawak ang ngiti niya at ginulo ang buhok nito. Ate naman, alam mo bang ilang oras kong inayos ang buhok ko? Aba, marunong ka na mag-ayos ngayon ng buhok ha? Hindi ka na dugyutin. Alam mo, ang tagal natin hindi nagkita at masaya ako makitang maayos ka. Tumingin ito kay Jack. Salamat po Kuya Jack. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko matutupad ang pangarap ko maging singer. Salamat din po't sinama niyo ako dito. Wala yun. Just don't forget where you came from. Stay humble and be kind, okay? Okay po. Sige po ate kuya, maiwan ko po muna kayo. Anito, saka umalis na. Biglang pumulupot ang kamay ni Jack sa bewang niya. I can't wait to marry you. Bulong nito. Gumiti siya ng malapad. Ako rin. Excited na ako maging asawa mo. Palubog na ang araw. Pinanood nila yon habang magkahawak ang mga kamay. Ilang buwan ang lumipas hanggang sa dumating ang araw ng kanilang kasal. Isang engranding kasal na ginanap sa simbahan. Maraming bisita. Naroon ang mga kamag-anak ni Jack, ang mga kapatid at magulang nito. Naipakilala na siya nito noong first month sa rin nila at masasabi niyang mababait ang mga ito dahil tinanggap siya ng mga ito sa kabila ng kanya nakaraan. Dumalo din ng ilang mga businessmen at mga kaibigan ni Jack. Wala siyang magulang na maghahatid sa kanya sa altar, kaya napagpasya na sabay silang papasok ni Jack. Pwede naman yun. Walking together symbolized a new chapter as equals. At sa sandaling yon, hindi na siya masyadong kinakabahan dahil kasama niya ito. Habang naglalakad sila sa aisle, naririnig niya ang boses ni Rico. Kinakanta nito ang Perfect ni Ed Sheeran. Pakiramdam niya, bawat linya ng kantang yon ay mula kay Jack. Dama niya ang bawat kataga. Tinignan niya si Jack at hindi niya inaasahan na nakatingin na rin pala ito sa kanya. You look beautiful. Anito sa mahinang boses. Mas sumigpit ang hawak nito sa kamay niya. Halos maluha na siya. Ikakasal na talaga tayo, Jack. Pangarap ko lang to noon eh. Pakiramdam ko, nananaginip pa rin ako. Umiiyak niyan sabi. Pagdating nila sa altar ay agad itong pinunasan ng mga luha niya. Maingat, dahan-dahan para hindi masira ang makeup niya. Shh, don't cry. Whether this is a dream or not, I will marry you in every universe. Totoo yan ha? Yeah, I promise. Sige na nga, sabi mo eh. Humarap na sila sa pari at nagsimula ang mahabang seremonya. Wala siyang ibang naiisip noon kundi ang simula ng panibagong yugto nila ni Jack. Nagpalitan sila ng mga vows, mga pangakong magmamahalan habang buhay. Through thick and thin, maging gaano man kagulo ang mundo, in happiness and in suffering. Mga sumpang hindi nila iiwan ang isa't isa, anumang unos ang dumating. At sa huli, inanunsyo na sila ng pare bilang mag-asawa. Itinaas si Jack ang veil na nakaharang sa mukha niya at marahan siyang hinalikan. Hindi iyon ang unang beses na malasahan niya ang mga labi nito. Pero iba ang pakiramdam ngayon. Mas banayad, mas puno ng kagalakan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ay humarap ito sa kanya. Hinawakan ng kamay niya at pinagsiklop ang mga yon. I love you, Judy. I love you too, Jack. Nagsimula ang lahat ng sinubukan niyang pagnakawan si Jack. Nang maging kasambahay siya, at unti-unting mahulog ang puso niya rito. Akala niya nung una ay wala siyang pag-asa. The months she spent hoping he would love her back, the tears she shed while trying to run away, and the struggle to let go of her feelings, all of it finally fell into place. Ngayon,
Nagbubunga na lahat ng araw at sandaling pinagsamahan nila. God truly has His way of guiding two people to the right path. Kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok, kahit anong hadlang, it will never be stronger than their love. Their love will always hold on to the things that keep them strong. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!